Dalawang babae ang nawala sa loob ng 40 taon hanggang sa makita nila ang isang nakakasuspetsang sasakyan. Ito ay hango sa isang true story. May 29, 1971, ang high school studente na si Cheryl Miller at Pamela Jackson ay papunta lang sana noon sa isang kasiyahan bilang pagdaraos sa pagtatapos ng taon. Nang magkamali silang dalawa ng daang tatahakin na naging dahilan ng kanilang pagkawala, ang mga lokal na otoridad ay nagmadali namang maproseso agad ang kaso. Pero sa kabila ng ilang taong paghahanap, ay wala silang natagpuan na kahit anong bakas ng magkaibigan. Na nagbigay bunga sa maraming espekulasyon, maigi na lamang at matapos ang halos 10 taon ay nagkaroon na rin ito ng kasagutan. Sa pagsisimula ng investigasyon ay hindi nagkukunek-konekta ang lahat. Base sa mga napagtanungang estudyante at kaklase ng dalawa, ay waring lasing ang dalawa ng kanila itong tawagan bago umalis. Kakagaling lamang umano ng dalawa noon sa hospital para dalawin ang lola ni Cheryl. Nang suriin naman ng mga otoridad ang paligid at kalsada ng lugar ay wala silang nadiskubre kahit anong tanda ng isang trahedya o aksidente. Bigla na lamang umano silang naglaho at walang makaalam kung saan man silang direksyon nagtungo. Pero sa lugar ng South Dakota ng taong 1970s, ang kaso ng missing children ay lumalaganap, hindi lamang dahil sa kaso ng pangingidnap o anumang krimen malayo sa panahong kasalukuyan. At ang malalayang espiritu ng mga kabinataan at kadalagahan ng 60s ay nadala ng mga sumusunod nilang henerasyon ng mga kabataan makalipas ang isang dekada. Kung saan maraming kabinataan at kadalagahan ang nawawala dahil lamang sa paglalayas at ang kadalasang pinupuntahan nila noon ay ang California. Sa panahong iyon, kapag ang isang dalaga o binata ang nawawala ay lamang naiisipin nilang kusa itong umalis para lumisan. Ayon na rin sa former Clay Country Deputy Sheriff Jim Rowenhorst. Hindi lang din madalas madinig sa kanila ang tungkol sa malalang kaso ng child kidnapping. Hindi lang talaga masyadong aalalahanin sa South Dakota ang ganung bagay. Ito ay tanggap na ng karamihan, pero para sa mga nakakakilala kina Cheryl at Pamela ay labis itong nakakaduda dahil hindi ugali ng dalawa ang maging layas o malihim sa kanilang nais puntahan. Kilala ang dalawa sa kanilang klase bilang mapagbabang loob ayon na rin sa ate ni Cheryl na si Kay. Umalis umano si Cheryl sa kanila nang nakapurse lamang ng gabing yun. Ito ang dahilan na kahit ang lokal na opisina ng sheriff ay hindi nag-atubiling sa pagkilos at paghahanap. Ang pamilya at kaibigan ng dalawang dalagang nawawala ay masigasig ding kumilos at naghanap. Lahat sila ay naghahanap ng anumang bagay na makakapaturo sa kinaroroonan ng dalawa, habang ang ama naman ni Cheryl ay nagmamaneho sa bawat kalsada ng maraming oras sa bawat araw para obserbahan kung anumang posibleng nangyari ng gabing yon. Makalipas ang panahon, dahil na rin sa paghusay ng ating teknolohiya, ay muling naiproseso ang lahat ng mga otoridad na nais ding malaman ang misteryo sa pagkawala ng magkaibigan. Sila ay nag-employ ng ground penetrating radar at nagdala din ng metal detectors para mahanap ang kotseng sinakyan ng dalawa. Nawala ang dalawa bago sila magpunta ng kasiyahan, pero wala pa ring anumang natagpuan sa linya ng kalsada kung saan posibleng nagdaan ang dalawa. Hindi lamang sa taong 2004 kung saan ang pagkakatayo ng South Dakota DCI Cold Case Unit ay ang naging daan para magkaroon ng pasimulang progreso ang kaso. Ayon sa kanilang nakalap na reports, ang lugar kung saan ginanap ang kasiyahan ay hindi kalayuan sa farm kung saan lumaki ang isang nakababatang kaklase ni na Cheryl at Pamela. At ang kaklase nilang iyon ay si David Likin na ayon sa pagsusuri ng mga pulis ay kilala pala bilang isang serial rapist na nakapagbuno ng 14 na taon sa kulungan. Muli ay nasuri ng mga pulis ang kanyang detalye at mas nalinawan pa sa malala nitong kasaysayan sa pagiging bayolenteng tao. Siya lamang umano ang malapit sa lokasyon kung saan maaring nawala ang dalawang babae at wala ng iba pa. Dito nagsimulang imbestigahan ng mga pulis ang bukirin ni Likin
kung saan ang nakababatang kapatid na babae ni David ay kinumpirma ng gabing yon ang mistulang pagsusunog ng kanyang pamilya ng anumang bagay na hindi niya malaman. At base sa pagsusuring ginawa ay umayon ito sa kanyang naging kwento. Maraming ebidensya ang nakita sa kanilang lugar, gayon din ang dose-dose ng mga butong nakuha nila na nakabaon sa lupa malapit sa isang septic tank. Kabilang na dito ang kasuotan ng magkaibigan, iba nilang gamit at isang pulang purse. Dahil nga sa mga nakalap na ebidensya, ang prosecutor ay ginalaw na ng mabilis ang kaso para maisali ang krimeng nangyari kay Cheryl Miller at Pamela Jackson sa kasong kinasasadlakan ni Likin. At matapos mapag-alaman ng prison informant ang lahat, ay malinaw nilang pinagsadula si Likin sa krimeng kanyang isinagawa sa isang tape. Nagpatay bukas ang kaso hanggang sa ito'y mawala na. Pero nalaman nilang ang lahat pala ng revelasyong naisiwalat ay kapwa hindi totoo at gawa-gawa lamang ng isa sa mga kasamahan ni Likin sa kulungan na naging parte ng investigasyon. At ang mga bagay umano na nakita sa farm ay hindi nila ganon kadaling makukonekta sa dalawang magkaibigan. Ang mga buto sa septic tank ng mapag-aralan ay napag-alamang buto lamang ng mga kinatay na hayop sa bukid. Nang dahil sa mga baliktad na ebidensya, ang kasong idinagdag kay Likin ay nabaliwala. Hanggang sa taong 2008 ay naging malayo na ang otoridad sa pagkakadiskubre ng misteryong pagkawala ng dalawang dalaga. 37 taon na ang lumilipas sa panahon at ayaw na itong paabutin pa ng otoridad ng 4 na dekada bago pa nila mapalabas ang katotohanan. Taong 2013, isang lokal na mangingisda ang naglalakad sa creek nang mapansin niya ang isang malaking bagay na nakalitaw sa tubig. Agad naman itong nilapitan ng lalaki, umaasa na makakita ng bato o kung anumang basura na nakakalat doon. Pero ang nasaksihan niya ay isang nakabaliktad na kotseng nakalubog sa tubig na nababalutan na ng putik. Agad namang naalarma ang mga otoridad sa pangyayari at agad nang gumawa ng paraan para maiangat ang kotse sa creek. Ito ay nadetermina nilang isang 1960s stud Baker Lark, kaparehas ng sasakyang minamaneho ni Cheryl nang silang magkaibigan ay nawala. Ang mga labi na nasa sasakyan ay sadyang hindi na makikilala, pero may isang ebidensyang nakita doon na sadyang nakaligtas sa loob ng maraming taon. Ang mismong purse ni Cheryl na naglalaman ng lahat, mula sa mga barya at susi ng bahay hanggang sa mga larawan at liham mula sa kanyang mga kaibigan. Ang 42 taong kaso ay ganap na ring magiging malinaw. Sa kabila ng lahat, ang mga otoridad ay may mga tanong na nangangailangan pa rin ng kasagutan. Kung ano nga ba talaga ang tunay na nangyari. Base sa eksaminasyon na isinagawa, ang sasakyan ay nasa trasera nang ito ay malagay sa trahedya. At ang sira sa isang gulong ng kotse ay maaaring indikasyon na pumutok ito kasabay ng pagmamaneho ni Cheryl. Malamang nang masiraan ng gulong ay nawala ng kontrol si Cheryl sa pagmamaneho, dahilan para mapabigla ito ng liko at humantong sa pagbaliktad ng kanilang kotse at pagkakabagsak nila sa creek. Ano't ano pa man ang dahilan, ang Miller at Jackson family kahit papano ay gumaan na ang loob. Naninindigan sa paniniwalang isang aksidente lamang ang nangyari. Hinayaan na lamang nilang manahimik ng matiwasay ang kaluluwa ng dalawang magkaibigan nang sa gayon ay maging payapa sila saan man sila naroroon. 2 taon bago ang trahedya, kung saan taglamig noon, taong 1969, at ang mga estudyante sa Harvard University of Anthropology ay nakaset na para kunin ang kanilang huling pagsusulit. Isang bagay doon ang parabang hindi mapapabilang sa eksena. Si Jane Britton, isang 23 taon na star student na may pagmamahal sa Eastern Archaeology, ay bigla ring nawala at hindi matagpuan. Hindi mo maihahalin tulad si Jane sa iba. Siya ang palaging nangunguna sa klase, sa anumang paraan at talagang dedikado sa kanyang pag-aaral. Ang kasintahan pa mismo ni Jane na si James Humphreys ang unang nakapansin sa kanyang pagkawala. Alam agad niya na merong kakaibang nangyari. Na hindi maatenan ni Jane
ang isang importanteng pagsusulit na imposible nitong palampasin. Sinubukan niyang tawagan si Jane pero wala siyang natanggap na pagtugon. Kaya naman tinungo na niya ito sa kanilang lugar sa 6th University Road. Si Jane ay naninirahan sa isang apartment na nakapwesto sa ika-4 na palapag ng isang gusali. Maraming kapitbahay si Jane sa gusali na yon na pawang parte din ng Harvard community. Si James ay kinakabahang kumatok sa apartment ng kanyang minamahal. Kumatok siya ng kumatok nang wala ng pag-aalinlangan. Hanggang sa umagaw sa pansin niya ang ingay na nagbukas ng pintuan sa hallway. Doon ay nabungaran niya si Donald Mitchell, ang isa sa mga kalapit apartment ni Jane na kanya ring kaibigan. Silang dalawa na rin ang nagdesisyong marahang pasukin ang apartment. Dala ang kaba ay huminga muna sila ng malalim bago ito pasukin. Ang dalawa naman ay nagulat sa kanilang nasaksihan. Nabungaran nga ng dalawa si Jane Britton, pero wala na ito sa magandang kalagayan. Ang babae ay nakadapa sa sahig at waring naninigas ang katawan. Sinubukang iangat ng dalawa ang katawan ni Jane ay dito napansin nila na ang dibdib nito ay babad na babad sa sarili niyang dugo. Mabilis naman ding inalerto ng dalawa ang mga pulisya at sa eksena ng krimen ay sinimulan na nila ang masidhing obserbasyon para talagang malaman ang nangyari. Base sa mga nakakita kay Jane bago ang nangyari, ay nag-ubos pa umano ito ng oras sa pag-ice skating at pakikipaghapunan sa kanyang kaibigan at kasintahan kinagabihan bago ang insidente. Nagawa pa nga umano ni James at Jane na pumunta sa apartment para humigop ng mainit na tsokolate. Napadaan lamang din si James sa apartment ni Jane para kunin ang pusa na si Pazzy at mga 12:30 a.m. nang nakauwi. Napatunayan naman ng toxicology reports na walang bakas ng alak ang dumaloy sa dugo ni Jane, kaya't kinukumpirma ng mga doktor na posibilidad na ito ay pinatay ilang oras bago lumisan ng kanyang apartment. Agad namang nagtanong ang mga pulis sa mga nakakita din sa kalapit na apartment. May kinalaman sa kanilang nadinig o marahil ay nakita na parang di pangkaraniwan. Ang karamihan sa mga nangungupahan doon ay wala namang masabi, habang may iilan namang nagkaroon ng suspetsosong detalye sa nangyari para ibahagi. May ilan sa kanilang nagsabi na nakadinig sila ng kakaibang ingay na nagmumula sa fire escape ni Jane bago ang gabing yon. Kasabay umano noon ang misteryosong lalaki sa kanilang napunang nananakbo sa kalsada sa oras na 1:30 a.m. Bagamat ang reports na yon ay nakakataas ng kilay, ay wala din naman itong gaanong naitulong. Walang bakas ng persahang pagpasok sa apartment. Sa katunayan ay nabuksan ng maayos ang pinto ni Jane. Ang partikular na detalye ay ang pinagmula ng matinding kontrobersya dahil may isang babae ding pinatay sa espesipikong gusali na yon. Wala pang 6 na taon ang nakararaan at kagagawa nito ng kinilalang Boston Strangler ng kanilang syudad. Masyadong mahina ang seguridad ng gusali at magulo din ang komunidad kung saan ito nakalokasyon, na mas lalo pang lumalala habang tumatagal. Napagalaman na si Jane ay naabuso ng kriminal matapos makakita ng semen sa crime scene. Nang taong 1960s ay wala pang teknolohiya ang mga investigador para maikonekta ang isang sample ng isang espesipikong tao para mapatunayang siya ang may sala. Ang investigasyon ay nagpatuloy naman kasama ang law enforcement training events sa kanilang komunidad. Praktikal sa mga estudyante ng anthropology department na siyang nakasama niya kamakailan lamang sa naganap nilang school trip sa Iran. Ang isa sa dahilan nito na ang red orc na isang clay-like substance na siyang ginagamit bilang burial ritual ng mga Persyano ay natagpuan sa katawan ni Jane. Dito napaisip ang mga pulis na ang salarin ay may malawak na kaalaman sa anthropology. Malaki din ang posibilidad na ang isa sa mga kaklase ni Jane ang nakibahagi sa brutal niyang pagkamatay. Sa katagalan ay nadiskubre ng mga investigador na hindi pala symbolic, sa halip ay parte lamang sa pagpipintang ginagawa ni Jane. Pero ang talagang detalye na nais maobserbahan ng mga pulis, ito ay ang bato na ibinigay kay Jane na pwedeng magamit para pumaslang ng isang tao na bigla namang nawala sa kanyang apartment.
2 araw ang makalipas matapos makita ang katawan ay natagpuan ang matalas na batong kanilang hinahanap. Isinara na rin ang lugar ng krimen sa publiko. Hanggang sa matapos ang investigasyon, maraming nagsasabi na kung ganong nagugustuhan si Jane ng mga tao sa kanilang komunidad, ay naniniwala siyang wala itong atraso at hindi nito kakilala ang mamamatay tao na gumawa sa kanya ng masama. May ilan ding nagsabi na masyado pang palakaibigan si Jane, kaya't maaaring isa yon sa nagamit na oportunidad ng kriminal. Ang kaso ay humantong na rin sa punto na tuluyan nang natapos. Namatay ang ina ni Jane taong 1978 at ang kanyang ama naman taong 2002. Pawang wala nang nalaman sa masalimuot na kinahinatnan ng kanilang kaisa-isang anak sa paglipas ng panahon. Ay halos makalimutan na ang lahat ang nangyari hanggang sa taong 2017. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay maraming tao ang nag-request na muling mabuksan ang kaso ni Jane. Muli ay sinuri na naman ang mga ebidensyang nakalap sa kwarto ni Jane. At dahil sa mas advanced na ang teknolohiya ngayon, ay madali na nilang naikonekta sa salarin at yun ay ang eksaktong nangyari. Ang semen ay naging consistent sa lalaki na nagngangalang Michael Sumter, isang convicted rapist at murderer. Isang tao na sadyang may kakayahang makagawa ng ganong kabrutal na krimen. Pero may isa pa ring problema sa kaso. Dahil si Michael Sumter ay patay na noon pang taong 2001, pero para matukoy na siya talaga ang may kinalaman ay may iba pa namang paraan. At ito ay ang paggamit ng DNA ng kapatid ni Michael. At nagkatugma nga ang lahat. Matapos ang maraming taon ay lumabas rin ang katotohanan, hindi lamang sa ebidensya kundi sa taon at panahon kung kailan nangyari ay sadyang nagkakatugma. Wala pang 1 milya ang layo ng pinagtatrabahuan ni Jane mula sa kanila. Napag-alaman nila na 3 taon bago mangyari ang krimen ay nagawa pang makapang-abuso at makapatay ng babae si Michael. Kung sana'y nahuli na ito nung una pa lamang at nalaman na ang kanyang gawain ay marami pa sanang babae ang maliligtas. Ang pagpapatawad ay naging hamon para sa mga taong malalapit kay Jane. Pero kailangan nilang gawin yon para maibsan ang bigat ng kanilang mga damdamin. Marami sa kaso ang hindi naman nabibigyan ng solusyon o hindi naman nasusolusyonan. Kaya naman sadyang nakakagaan ng loob kapag nasolusyonan na ang sitwasyon na kay tagal mong hinanapan ng lunas.